Hallelujah. Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. So, sa araw na ito, meron na naman tayong pagninilay-nilayan na salita ng ating may likha, ng ating banal na Ama, sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak upang tayo'y bibigyan ng ultimate message, ultimate reflections to each and everyone na nagsisikap na masunod ang kanyang kalooban. Hallelujah. Ang tatalakayin natin ngayon, mga kapatid, ay itong panahon kung saan ang ating Mesaya ay hinahatulan na ng kamatayan ng tao. Tutuparin niya o tinutupad na niya ang pinaka-peak ng kanyang pagkamasunurin sa Ama. Kumbaga, ang kanyang misyon upang maibalik ang sangkatauhan sa kanlungan ng kabanal-banalang Aba Yahweh. Okay. Meron tayong babalikan dito, titingnan, although this is very popular, a very popular message or a very popular scenario sa kasaysayan ng Biblia na tinatawag. Hallelujah. Dito sa Matthew chapter 28, ating babasahin ang mga kaganapan kung saan meron tayong titingnan na siguro nakakaligtaan natin noon. Nakakaligtaan dahil ang ating focus noon ay yung mga sinasabi lamang, yung mga isinusubo lamang ng mga tagapanguna sa atin noon. Kaya mga kapatid, ating bibigyan ng balik tanaw, ating balikan ang mga pangyayari kung saan tayo'y tinubos ng ating Ama sa pamamagitan ng ating Mesaya. Babalikan natin ito. Hallelujah. Matthew 28 verse 1 tayo mag-umpisa. Tagalog version ang ating babasahin ngayon. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Josua upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Yahweh. Igunulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Josua na pinako sa krus o sa kahoy. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang
hinimlayan sa kanya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali ngang silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Yahosua at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Yahosua, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Yahosua at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Okay. Hallelujah. Kung titingnan natin mga kapatid, kung ating isipin ang panunuhol upang maibalita lamang ang mali, maibabalita o maipapamungkahi lamang ang pagkakamali, o ano ba ang Tagalog sa lie, yung hindi pagsasabi ng totoo. Ano ba yun? Medyo naano ako sa kung ano ang Tagalog sa lie. Nasa dulo ng dila ako mga kapatid, pero hindi ko may bigkas. Ngunit ganito na lang, babalikan natin ang sinasabi ng Biblia, ng kasulatan. Sa pangyayari na naganap nung nasaksihan ng mga sundalo, ng mga bantay, ng mga kawal na ni-request ng mga pare kay Pilato upang bantayan nga ang libingan ng Misaya, dahil naaalala nila na sinabi ng Misaya na siya'y mabubuhay muli sa pangatlong araw. Kaya nag-request sila kay Pilato na ng sundalo na pabantayan ang libingan kung saan nakahimlay ang ating Misaya, ang Misaya. Ngunit nagkatotoo nga ang sinabi ng ating Misaya na siya ay mabubuhay muli sa ikatlong araw. So, ang ginawa ng mga pari, ng mga Parisiyo, tinitwist na naman nila ang buong katotohanan. Tinitwist nila ang katotohanang sinabi ng ating Misaya na siya ay muling mabubuhay.
At sinusuhulan na naman nila ang mga sundalo, ang mga kawal na nagbantay. At ipamalita sa tao na hindi nga nabuhay ang Misaya. Kung papansinin natin mga kapatid, ang tinatawag ngayong lupang pangako, ang Israel, Jerusalem ngayon, at kahit nasa ibang dako ng mundo, may mga taong patuloy na nag-spread out ng balita na hindi nga nabuhay ang Misaya. He did not resurrect. May mga grupo ng mga tao hanggang ngayon na hindi naniniwala na ang Misaya ay nabubuhay. Nabuhay muli. At kahit sa ating mga nagiging kapatid noon, what I mean, they are our brethren, even now, even right now. But what do I mean is, merong iba sa kanila na bumabalik sa paniniwalang ang Misaya ay hindi nga nabuhay. Ano ang sinabi ng kasulatan? Na magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinapamamalita sa mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga Hudyo. Katuruan na magpahanggang ngayon. So this passage of the scriptures is matatawag nating isang propesiya ito. Dahil sinabi niya dito, magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamalita sa mga Hudyo. Diba, alam na natin mga kapatid na ang pangyayari kung paano sinakop ang ating bayan, ang bayan ng Oper. Paano nila sinakop, paano nila pinalitan ng pangalan, paano nila isinusubo ang pamantayan ng kanilang relihiyon, ng kanilang pananampalataya. Kung paano ang mga Operian, paano ang iba pang mga lahi na iniligaw nila sa buong katotohanan at isinusubo ang kamalian, ang pagkakamali, ang kasinungalingan. Ayun, naibigkas rin ng aking bibig ang salitang lie. Ang kasinungalingang iyon ay patuloy na namamayagpag sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa mga nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating layam, ng ating Elohim. Hanggang ngayon, samot-saringang pananampalataya, paniniwala, samot-saring relihiyon ang naitatag ng sangkatauhan. Ang pinagmulan ay ang kasinungalingan na ito. Pinaliwala ang Misaya ng karamihan dahil sa kasinungalingang ginawa ng mga Parisiyo, ang mga pari. Dahil sa bribery, noon pa mga kapatid, ang korupsyon ng bribery ay namamayagpag na sa tao, maging sa religious sect and even in the government. Sino ang namumuno sa panahon na ito dito sa Jerusalem, sa Jerusalem?
di ba, ang mga Romano. Ang gobernador na namamahala ay si Pilato, isang Roman governor. Ang mga tagapamahala ng templo, ang mga pari, ang mga Parisiyo sa kapanahonan iyon, namumuhay sila sa kasinungalingan. Namumuhay sila sa pagbibigay sa tao ng maling impormasyon. Bakit nasasabi natin ito? Di ba sa kasaysayan ng nagtuturo ng Misaya, marami siyang ikinorek, marami siyang tinuwid na tuntunin dahil binago, ni-revise ng mga Parisiyo ang Torah. Imbis na ang ipapatupad sa lipi ni Israel sa mga namamahala sa templo, sa mga namamahala in spiritual aspects, ay ang Torah, ang balaod, ang law, ang mga tuntunin na ibinigay ng ating Ama doon kay Moses, na susundin ng tao, instead of the original commandments and laws and statutes na binigay ng ating Ama doon kay Moses, ang mas ipinapatupad at pinapahalagahan ng mga Parisiyong iyon ay ang kanilang ginawang mga tuntunin, the man-made law, na naka-attach or naka-referensya sa Torah, sa original na Torah, ngunit ito'y nagpapabigat sa tao, kaya magpahanggang ngayon na baliwala ang Torah dahil sa revision na ginawa ng tao. Patuloy itong nangyayari magpahanggang ngayon, at ito'y namamayagpag sa halos lahat ng mga relihiyon at sekta, halos lahat ng mga denominasyon na meron tayo ngayon. Ano ang sinusunod? Man-made laws, man-made statutes, man-made revision from the Torah, instead that the original rules and regulations from our Father. Ang mas napapahalagahan nito ay ang mga revision na ginawa ng tao. Bakit? Di ba sa ating binasa, ni-revise nila ang truth, pinalitan nila ng lies. Imbis na katotohanan ang ipapamalita, ni-revise nila ng kasinungalingan. Dahil sa pira, dahil sa suhol, ang katotohanan ay nagiging kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay nagiging katotohanan nang dahil sa panunuhol, nang dahil sa pera, nang dahil sa power, nang dahil sa fame. Tingnan nyo mga kapatid, kung gaano kalawak, kalaki ang damage na nagawa ng mga Parisiyong iyon, na magpahanggang ngayon. There are many people did not believe the Messiah.
Many people did not believe that the Messiah was rose from the dead. Many people did not believe that our Messiah bring the captives free. Kahit sa araw ng kanyang kamatayan, nagkaroon ng unang pagkabanhaw. Nagkaroon ng resurrection of the dead, of the holy people. Hindi ito pinaniniwalaan at hindi ito tinuturo ng mga simbahan. Although nakasulat ito, may babasahin ako, may babalikan ako mga kapatid. May babalikan tayong talata dito sa kasulatan. Sa Matthew 27 verse 51. Balikan natin ang mga pangyayaring ito mga kapatid. Dito natin makikita na ang pagkasulat, ang pagka-translate na ito ang isa sa nagpapatunay na rin sa ating natutuklasan na ang kasulatan nga ay kinurap ng mga Griego, ng mga Phoenicians. Okay. Dito natin makikita ang senaryo. Okay? Okay. Sa Matthew 28 na binasa natin, yung pag-resurrect, pagkabuhay muli ng ating Messiah. Okay? Pero babalikan natin ang Matthew 27 verse 51. Tingnan natin ang pangyayari dito. Okay. Para maintindihan lang natin, mag-uumpisa tayo sa makikita natin anong senaryo. Okay. Mag-umpisa tayo sa verse 50 ng Matthew 27. Ito ang nasusulat. Muling sumigaw si Yahosua ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Sa panahon ito nung binitay na siya. Okay. 51. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Take note. Okay? Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Yahosua, sila'y pumasok sa banal na lungsod at dooy marami ang nakakakita sa kanila. Okay. Ito ang senaryo. Okay. Nasindak ang mga opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Yahosua. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari, sabi nila, tunay na siya'y anak ng Elohim. Okay. So dito makikita natin mga kapatid, nung namatay nga, nalagutan nga ng hininga ang ating Messiah, sa oras na yon, bumabanga siya into the Sheol na tinatawag, sa lugar ng mga patay. Diba? Sa propesya ni Isaiah, ang sinabi doon, when he was descended into the pit,
to the place of the dead. He brings captives free. Nagdala siya ng mga kaluluwa, buhay. Nagdadala siya ng mga taong banal na muling binuhay, muling nabuhay. Mapapakinggan ba natin ito na mga berso, na mga talata na binigyan ng malaking halaga, or itinuro ba ito sa mga simbahan, sa mga congregations? Binabasa ba nila ito palagi? In my own experience, mga kapatid, in my almost whole of my life, hanggang sa ako'y nagsisilbi sa tinatawag na simbahan, sa church, from the Roman Catholic hanggang dun sa tinatawag nilang born again Christians, seldom ko lang napapakinggan, naririnig na ito ang tinatapik ng mga pare, ng mga laymen, ng mga lay ministers, at hanggang sa mga pastor. Sa totoo lang, mga kapatid, in my own experience, kaya nga minsan nakakapagtanong ako sa aming direktor noon when I was in the born again Christian ministry. Naitatanong ko ito. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ito naitatapik? Bakit hindi ito, kahit na ang magiging topiko ng mga nagtuturo, manunuro, ay about resurrection, bakit hindi ito madalas na mababasa ang Matthew 27 verse 51 to 52? Bakit kaya? Yan ang isa sa mga nagiging katanungan ko. Bakit kaya? Kahit na ang topic ay resurrection, there is something fishy. Maybe, I don't think so. Ewan ko sa kanila. Pero nung tayo'y papasok na sa kamulatan na kinamulatan natin ngayon, paulit-ulit itong nababasa ko. Isa itong passages na ito, isa sa mga maraming passages na paulit-ulit na mababasa ko sa panahon nang ako'y magninilay-nilay, ako'y magbabasa sa kasulatan. Palagi itong nangungusap sa aking diwa. John chapter 17 verse 11 and 12. Exodus 3 verse 14 and 15. At dahil nga nung nandoon pa tayo sa ministry ngayon, more on New Testament nga tayo, dahil nga ang tinatawag na Old Testament is only a reference lamang
sa mga pangyayari, sa ating mga ninuno, sa ating mga ancestors, at nangyayari na daw yun. Kaya it is a reference only. Kaya nag-focus ang Christianity sa New Testament. Kasi kung doon naman tayo sa Torah, lalong-lalo na sa 5 Book of Moses, ang Torah ang patuloy at palaging makikita doon. Medyo sinipa na yun Hindi na sinusunod Marami nang hindi sinusunod dahil revision na, dahil nga dumating na ang Misaya, dahil nga ang Misaya ay ginawa na ang Torah, ginawa na daw ang commandments, ang law. Okay? So balik tayo. So sa patuloy nating pagbasa sa kasulatan, specifically sa New Testament, ang palaging nangungusap, palagi kong naiisip ay ang talata ng John chapter 17 verse 11 and 12. Yung pagsusumamo, yung prayer na tinatawag nung nagsusumamo ang ating Misaya sa ating Ama. Nung sinabi niya sa verse 11, Ama, ako'y paparoon na sa iyo. Ako'y babalik na sa iyo. Ngunit sila, sinong pinatutukulan niya? Yung mga kanyang mga disipulo. Ngunit sila ay nandito pa sa sanlibutan ito. Bantayan mo sila sa dakila, sa power ng pangalan mo, ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Let me read, mga kapatid. Hayaan niyo muna akong babasahin natin ito para hindi tayo magkakamali. Ito ang nasusulat sa John chapter 7:10 verse 11. Tagalog pa rin tayo. Sabi dito, at ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. So dito, mga kapatid, mga kaibigan, palagi din itong napabasa palagi din itong napapasadaan. Ngunit bakit? Ang tanong, bakit hindi ito nabigyan ng mga namumuno ng Christianity ng kahalagahan? Bakit hindi ito natutuunan ng pansin? Nung sinabi ng Misaya, bantayan niyo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Maraming mga napaka-importanting passages ng kasulatan dito sa tinatawag na bagong tipan na nai-ignore ng mga manunuro, ng mga individual na nagbabasa nito. Kaya nakapagtanong ako noon sa aming leader, sinabi ko sa kanya, ibig bang sabihin nito, dahil sa pagkasabi, okay, don't get me wrong, hayaan yung bibigkasin ko ang Greek word, Greek name na inilapat nila sa ating Misaya. Ganito ang pagkatanong ko sa aming leader, Kuya, mga ilang araw na, ilang buwan na nakakalipas na ang talatang ito ay nagbibigay sa akin ng kumbaga disturbance in my spirit. Sabi niya, bakit? Itong sinabi ni Jesus, sa chapter 17 verse 11 and 12, nung sinabi niya, bantayan niyo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal mong pangalan na ibinigay mo sa akin. Sinabi ko sa kanya, di ba walang pangalan ang Ama? Walang naibigay, walang nakasulat na pangalan ang ating Ama mula sa Old Testament hanggang dito sa New Testament. Sa passage na ito, sa sinabi ng Misaya dito, nabantayan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal mong pangalan na ibinigay mo sa akin. Paano natin ito ipapaliwanag? Malinaw naman ang sinabi ng Misaya dito, sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan na ibinigay mo sa akin. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi nakasagot ang aming leader sa tanong ko na yun. Napabuntong hininga siya. Parang nagulat din siya. Sorry for the word, parang nagulat talaga siya sa aking tanong sa kanya. Kasi sinabi ko sa kanya, kung ibig bang sabihin nung sinabi ni Jesus na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal mong pangalan na ibinigay mo sa akin, ibig bang sabihin dahil Jesus ang pangalan ng Mesiyas, ay Jesus din ang pangalan ng Ama, dahil ang pagkasabi niya, ang inyong banal na pangalan na ibinigay mo sa akin, kagaya na lang sa akin, ang pangalan ko ay pangalan ng tatay ko. Ganun ba? Hindi siya sumagot directly. Meron siyang ipinaliwanag sa akin na hindi tanggap ng buhos sa aking diwa. May skip, parang sorry na naman sa word, nagiging scapegoat ang kanyang pagkasagot sa akin, ang punto ng kanyang pagsagot sa akin, ng pagsagot sa akin. So ngayon mga kapatid, merong mga ilan lang ba o marami na mga passages sa kasulatan na ini-skip ng mga manunuro upang hindi mabunyag ang buong katotohanan, kagaya na lang sa ating binabasa sa Matthew 27, sa Matthew 28, na ang pinagmulan nga o nakikita natin kung bakit
nagkakagulo, marami ang divisions of faith na tinatawag dahil sa kasinungalingang inumpisahan ng mga Parisiyo. Inumpisahan nilang spread out ang kasinungalingan. Even though the disciples of the Messiah spread out the gospel, the good news, the resurrection of the Messiah, but in contrary, the Pharisees spread out the lies. Then they are spreading out the lies. Kinukontra nila. Sila pa nga ang unang nagmantala. Sila pa nga ang unang nag-spread out ng news, lies gospel. Ay, sorry, wrong, hindi pala gospel, lies announcement, ipinamalita sa buong congregations ng mga Hudyo. Naninakaw ang katawan ng Misaya, ng tinatawag na Misaya nila. Okay? So maraming naniniwala na hindi daw nabubuhay muli si Yahshua. GC sa kanilang version. Magpahanggang ngayon. Kaya nga, kahit ang kabanal-banalang pangalan na ibinunyag, sinabi ng Ama, doon pa sa panahon nila ni Adan, hanggang kay Noah, hanggang kay Moses, kay Abraham, kay Moses, nawala sa kaisipan ng tao because of lies, because of suborno, because of bribery, corruption. Buti na lang sana kung ang mga sundalong iyon tinanggap ang panunuhol, ngunit sinabi pa rin ang totoo. Buti na lang sana kung ganoon ang nangyari. Pero malaking damage ang nagawa ng bribery, and it becomes worst and worst result magpahanggang ngayon. Iilan lang ba na mga tao, lalong-lalo na sa lipi ni Israel, ang naniniwala na dumating nga ang Misaya at siya'y namatay at muling nabuhay upang para sa kaligtasan ng tao? Unang-una sa Israel. At ito pang Israel mismo ang unang-unang hindi naniniwala na nabuhay muli ang Misaya, o dumating na ang Misaya at nabuhay muli. Kaya nga siguro mga kapatid, magpahanggang ngayon, mahaba ang panahon na pinapahintulutan ng Ama na ang lipi ni Israel ay nagkakawatak-watak pa hanggang ngayon. And they are spreading out sa lahat ng sulok ng mundo, kabilang na dito sa Oper. And I really believe na marami ang lipi ni Israel dito sa Oper.
Sana ganun din kayo sa paniniwala ko. Bakit? Isa sa patunay, mga kapatid, ang gawain o ang tawag dito, kultura. Okay? Ang kultura na meron tayo na tinatawag ngayon na mga Pilipino dahil identity theft nga ang ginawa ng mga Phoenicians din sa atin at sa ating bayan, sa pangalan ng ating bayan, identity theft pa rin. Wala pa rin pagkakaiba ang estilo ng adversaryo sa pamamagitan ng kanyang mga lipi. Identity theft ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhan na ito. Ninakaw nila ang pangalan ng ating Ama at ng ating Misaya. Okay? Ngayon, binuwag nila ang lipi ni Israel sa bayan ng pangako na bayan ng ating Ama, at napahintulutan ng Ama dahil stubborn, stiff-necked ang mga Israelita, ang mga Hebrew-Israelite. Okay? Ganon din ang nangyayari dito sa Oper na tinatawag na ngayong Philippines. Ganon. Identity theft pa rin ang sinimulan at pinagmulan kung bakit ang mga Operians ay nakakaranas ng kapighatian, nakakaranas ng samot-saring paghihirap, physical, in governance, in religion. Bakit? Dahil sa panunuhol. Di ba nung dumating ang mga Phoenicians dito, mga Kastila dito sa ating bayan, ganon din ang ginawa sa ating mga ninuno noon. May mga nasusuhulan din to spread the lies upang lunukin ang kasinungalingan. Nakikita nyo na, mga kapatid, ang pattern ng kanilang pananakop, ang kanilang mga gawain. Pananakop religiously and politically. Kaya, mga kapatid, hopefully, if you hear the voice of our Elohim today, do not harden your heart as what our ancestor did in the wilderness before. Huwag niyong tingnan ang physical figure ng inyong kaibigan, ng inyong kapatid ngayon. But take a look the scriptures. Pag ninilay-nilayan ninyo, mga kapatid, ang mga salita na nabibigkas ng aking bibig. This is not my own words. This is the words of Elohim. This is the words of our Alahaya. Sa pag-uumpisa pala, mga kapatid, sinasamo ko na sa ating Ama. Just what I did before, even in this kamalayan. Kahit nandun pa tayo sa Babylonia. When the times I came out, when the times I stood before the pulpit, my prayer is this to our Heavenly Father. Heavenly Father, let your words comes out from my mouth.
hindi ako ang mangungusap kundi ikaw. Ako isang kagamitan lamang. Ang bibig ko ay isang kagamitan lamang na ikay magsasalita sa congregation. Until now, this is my prayer to our Heavenly Father. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, gaano man kasimple ang mga salita na napapakinggan natin kahit kanino, kahit sino na naglalahad ng buong katotohanan sa pamamagitan ng banal na espiritu ng ating alahayang, sa pamamagitan ng referensya ng mga written words ng mga kasulatan. Just take it serious. Pag ninilay-nilayan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ng sandali, malalaman mo naman kung totoo tayong naghahanap, kung totoo tayong nagsusumamo, at kung totoo tayong may pananampalataya sa ating nag-iisang Creator, sa ating Almighty Father. Totoo nating pinahahalagahan siya sa ating mga buhay. Kahit sino pa ang nagsasalita, kahit sino pa ang kanyang ginagamit na magsasalita sa pagpapaalala sa atin sa kanyang mga ginawa, you can determine it with your own spirit that connected the spirit of our Creator. Hopefully, maaalala natin na mula sa simula pa, the Pharisees, the adversaries' cohorts, spread the lies. Spread the lies and doing bribery to some people to spread the lies. Kaya maganda talaga yung panuntunan ng ating kadiwa. Magiging makatotohanan tayo. Magiging totoo tayo sa ating sarili at sa ating kapwa. Hallelujah. Sana mga kapatid, meron na naman tayo, meron na naman kayong mga napupulot na kahit maliit, kukunting bagay na makakatulong sa pagpapalago, sa tayo ng matatag, ng katatagan ng ating pananampalataya sa ating alahin. So, ako'y nagpapasalamat sa ating Ama. Binigyan niya tayo, ako mismo binigyan niya ng panahon na magagamit kahit sa napakaliit na ministeryo, sa napakaliit na bagay na ito, na makapagpapaalala sa sinumang nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Ama. Hallelujah. Once again, happy 7th day Sabbath sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Nawa po'y ang banal na espiritu ng ating Ama ang siyang mangungusap, patuloy na mangungusap sa ating mga diwa upang tayo'y magiging matatag pa sa darating na panahon na tayo nag-aantay sa itinakda ng ating Ama na pangako niya. Hallelujah. Barok, 7th day Sabbath, mga kapatid, akin, mga kaibigan, Shalom. I love you.